Parang bombang sumabog sa pandinig ni Liwayway ang mga salitang binitiwan ng kanyang asawa. Umalis na kayo. Walang emosyon. Malamig. Ang mga mata ni Marco na dati puno ng pagsinta ay blanko ngayon na para bang hindi siya nito kilala. Sa likod niya nakahawak sa kanyang mga binti ang dalawa nilang anak, parehong humahagulgol sa takot at pagkalito. Marco, ano ang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Liwayway. Nagbibiro ka lang, di ba? Itigil mo na to. Hindi maganda. Hinawakan niya ang braso nito, naghahanap ng kahit katiting na init, ng kahit anong senyales ng Marco na minahal niya. Pero ang naramdaman niya ay ang panlalamig at pag-iwas nito. Hindi ako nagbibiro, Liwayway, sabi ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Iyan ang utos ni Mama. Dalawang salita. Utos ni Mama. Iyon na pala ang batas na sumisira ngayon sa kanilang pamilya. Mula sa itaas ng malaking hagdanan, nakita niya ang anino ni Doña Esmeralda. Nakatayo ito roon, balot sa mamahaling seda, ang mukha ay isang maskara ng tagumpay. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting puno ng lason. Pero bakit? Mga anak mo kami, Marco. Pamilya mo kami. Sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay bumabaha na sa kanyang mga pisngi. Saan kami pupunta? Wala akong pakialam kung saan kayo magpunta. Ang malupit na sagot ni Marco, na inuulit lang ang mga salitang malamang, ay isinaksak sa isip niya. Basta umalis kayo. Ngayon na. Isang babaeng walang pinanggalingan na mayaman ay walang lugar sa pamamahay na ito. Bawat salita ay parang matalim na punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang mga katagang iyon ang sumpa na paulit-ulit na ibinato sa kanya ni Doña Esmeralda mula pa noong una. At ngayon, sa bibig na mismo ng kanyang asawa ito nanggaling. Itinulak siya ni Marco palabas ng pinto. Hinila ng mga katulong ang maliit na maleta na naglalaman ng iilang damit nila. Bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinasapit. Isinara ang malaking pinto sa harap nila. Ang tunog ng paglock nito ay ang tunog ng pagtatapos ng lahat ng kanyang mga pangarap. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak, si Maya na 7 anyos at si Baste na 5. Ginawa niyang panangga ang sarili niyang katawan laban sa hampas ng ulan at hangin. Nanay, nilalamig po ako. Umiiyak na, sabi ni Maya. Uwi na tayo, nanay, sabi naman ni Baste. Uwi? Saan sila uuwi? Wala na silang tahanan. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang latigo. Sa kanyang isip, umuulit-ulit ang mga pangako ni Marco. Mamahalin kita, Liwayway, mayaman ka man o mahirap. Ikaw ang tahanan ko. Hinding-hindi kita iiwan. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay parang mga matang mapanghusga. Ang mga gusali ay parang mga higanteng walang pakialam. Walang nakakakita sa kanila. 3 basang sisiw na inabandona sa gitna ng isang malupit na syudad. Hindi niya na alam kung gaano na sila katagal naglalakad. Ang mga paa niya ay manhid na. Ang mga braso niya ay nangangalay na sa pagbuhat kay Baste. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang lugar na hindi pamilyar, isang eskinita sa tondo, madilim, mabaho. Doon na siya tuluyang nanghina. Napaluhod siya sa basang semento, yakap-yakap pa rin ang mga anak. Wala na siyang lakas, wala na siyang pag-asa. Patawad mga anak, humihikbing sabi niya. Hindi na kaya ni nanay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang magpatalo sa dilim at lamig. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mainit na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang maliit na sari-sari store. Bukas pa ang ilaw nito. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang matandang babae na may mabait na mukha ang lumabas. May hawak na payong. Nakita nito ang kalagayan nilang mag-iina. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa gulat at awa. Diyos ko,
Anong nangyari sa inyo? Sinubukan ni Liwayway na magsalita, ngunit tanging isang salita lamang ang lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Tulungan! Nagising si Liwayway sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Amoy bagong saing na kanin at pritong isda ang bumati sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang simpleng papag sa loob ng isang maliit ngunit malinis na kwarto. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang 2 anak, nababalutan ng makapal na kumot. Napansin niyang tuyo na ang kanilang mga damit. May mga bagong damit na nakatupi sa isang silya sa gilid. Saan sila naroroon? Pumasok sa kwarto ang matandang babae mula kagabi. May dala itong isang tasang mainit na kape. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nagbibigay ng kapanatagan. Gising ka na pala, Hija. Ako si Aling Lita. Sabi nito sa malumanay na boses. Kumusta ang pakiramdam mo? Naupo si Liwayway. Salamat po. Salamat po sa lahat. Naramdaman niya ang muling pangingilid ng kanyang mga luha. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pasasalamat, hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. Huwag mo munang isipin yan, sabi ni Aling Lita, iniaabot ang kape. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Kumain muna kayo. Nagluto ako ng almusal. Sa hapagkainan, tahimik silang kumain. Pinapanood ni Liwayway ang kanyang mga anak na kumain ng may gana, na para bang ilang araw silang hindi nakakain. Sa bawat subo nila, gumaan ng kaunti ang mabigat na nararamdaman niya. Hindi nagtanong si Aling Lita kung ano ang nangyari. Hindi niya inusisa ang nakaraan ni Liwayway. Binigyan niya ito ng espasyo, ng katahimikan para maghilom. At iyon ang pinakakailangan ni Liwayway sa mga sandaling iyon. Nang sumunod na mga araw, bilang ganti sa kabutihan ni Aling Lita, sinimulan ni Liwayway na tumulong sa mga gawaing bahay. Naglinis siya, naglaba, at inayos ang maliit na tindahan. Gusto niyang maramdaman na may silbi siya, na hindi siya pabigat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa maliit na maleta, na naawa pang ibinigay sa kanila, nakita niya ang isang lumang kwaderno. Kupas na ang kulay rosas na pabalat nito at may ilang punit na sa gilid. Binuklat niya ito. Sa loob, nakasulat sa magandang sulat kamay ang mga recipe ng kanyang Lola Miling. Ang kanyang sinigang na may sikretong sangkap, ang kanyang bibingka na malambot at siksik sa lasa, ang kanyang pansit luglug na may sarsang hindi mo malilimutan. Napangiti si Liwayway sa gitna ng kanyang kalungkutan. Naalala niya ang kanyang lola. Ang pagluluto, apo, ay pagmamahal na nakakain. Lagi nitong sinasabi. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Nilapitan niya si Aling Lita. Aling Lita, marunong po akong magluto. Baka pwede po akong magluto at magtinda dito sa labas. Para naman po may maitulong ako sa inyo at may panggastos para sa mga anak ko. Ngumiti si Aling Lita. Abay, oo naman. Magandang ideya yan. Kinabukasan, binigyan ni Aling Lita si Liwayway ng kaunting puhunan. Maagang-maaga pa lang, nasa kusina na si Liwayway. Ang maliit na kusina ni Aling Lita ay napuno ng halimuyak ng ginisa, ng kumukulong sabaw, at ng pag-asang muling nabubuhay. Niluto niya ang espesyal na pansit luglug ng kanyang lola. Maingat niyang sinunod ang bawat hakbang sa lumang kwaderno. Naglagay si Aling Lita ng isang maliit na mesa sa tapat ng tindahan. Inilagay ni Liwayway doon ang malaking kaldero ng luglug kasama ang mga sahog, tinapa, chicharon, at nilagang itlog. Noong una, walang pumapansin. Ngunit ang amoy na kumakalat sa eskinita ay nagsimulang mang-akit ng mga tao. Isang super ng tricycle ang unang sumubok. Wow! Ang sarap nito. Nay, iba ang lasa, sabi nito.
Sunod-sunod na ang mga bumili. Mga kapitbahay, mga estudyante, mga trabahador. Bago magtanghali, ubos na ang isang kalderong luglog. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binibilang ang kanyang kita. Hindi ito malaki, pero ito ang unang perang pinagpaguran niya. Gamit ang sarili niyang mga kamay, gamit ang sarili niyang talento. Niyakap niya ang kanyang mga anak. May pambili na tayo ng gatas niyo, mga anak. Naiiyak na sabi niya. Sa kabila ng maliit na tagumpay, sinubukan pa rin ni Liwayway na humanap ng mas permanenteng trabaho. Nag-apply siya bilang kusinera sa isang maliit na karinderya. Nagustuhan ng may-ari ang luto niya at sinabing tawagan na lang siya. Pero lumipas ang isang linggo, wala siyang natanggap na tawag. Sinubukan niya sa isa pang kainan, ganoon din ang nangyari. Hindi niya alam na may isang anino na palihim na kumikilos. Isang aninong tinitiyak na walang sino man ang magbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Isang aninong gustong makita siyang nabubulok sa kahirapan. Isang araw, habang abala siya sa paghahanda ng paninda niyang sinigang na baboy, isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa tapat ng kanilang pwesto. Bumaba ang bintana nito at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Mukhang hindi ito bagay sa magulo at maingay na eskinita ng tondo. Sumimsim ng sabaw ang isang customer. Nako, Ate Liwayway, ang sarap talaga ng sinigang niyo. Lasang-lasa ang asim at sarap. Ang papuring iyon at ang halimuyak na nagmumula sa kaldero ang pumukaw sa atensyon ng lalaki sa loob ng kotse. Tinitigan siya nito nang may matinding interes. Dahan-dahan itong bumaba mula sa sasakyan. Bawat hakbang nito palapit sa kanya ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Sino ang lalaking ito? At ano ang kailangan niya sa isang simpleng tinderang tulad niya? Pagod na pagod si Nara Delgado. Kagagaling lang niya sa isang board meeting na puno ng mga numero, mga chart, at mga pekeng ng ngiti. Paulit-ulit na lang. Ang Delgado Food Ventures, ang kumpanyang minana niya sa kanyang ama, ay isa sa mga pinakamalaki sa bansa. Ngunit para kay Nara, may kulang. Lahat ng produkto nila ay dumaan sa masusing research and development. Perpekto ang bawat sangkap, sukat na sukat. Pero nawawala ang pinakaimportante sa lahat, ang kaluluwa, ang lasa ng tahanan. Sir, saan po tayo? Tanong ng kanyang driver. Kahit saan, sagot ni Nara, habang minamasahe ang kanyang sentido. Gusto ko lang munang lumayo sa lahat ng ito. Nagpaikot-ikot sila sa mga kalsada ng Maynila hanggang sa mapadpad sila sa magulong lugar ng Tondo. Traffic, maingay, magulo. Isang mundo na malayo sa kinagisnan niyang Forbes Park. Alis na sana sila nang biglang may isang amoy na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy na matagal na niyang hindi na amoy. Sinigang. Pero hindi ito ordinaryong amoy ng sinigang. Mayroon itong kakaibang halimuyak na nagpabalik sa kanya sa kanyang kabataan. Itigil mo ang sasakyan. Utos niya sa driver. Nakita niya ang pinagmumulan ng amoy. Isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Isang babae, sa kabila ng simple nitong anyo, ay abala sa pagsandok ng mainit na sabaw. Sa paligid nito ay ang kanyang dalawang maliliit na anak. Mayroong dignidad at determinasyon sa bawat kilos niya. Bumaba si Nara sa sasakyan. Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid. Lumapit siya sa pwesto. Pabili nga po ng isang order, sabi niya. Nag-angat ng tingin ang babae. Nagulat ito nang makita siya. Sa mga mata nito, nakita ni Nara ang pagod, kalungkutan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong ningning. Isang ningning na hindi kayang itago ng kahirapan. Inabutan siya ni Liwayway ng isang mangkok ng sinigang. Kumuha si Nara ng kutsara at dahan-dahang humigop ng sabaw. Sa unang patak pa lang ng sabaw sa kanyang dila, parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Ito na iyon.
Ang lasang matagal na niyang hinahanap. Ang asim na tama lang. Ang linamnam ng baboy na lumambot sa tamang panahon. At ang sikretong sangkap na nagbigay dito ng kakaibang lalim. Ang lasa ng pagmamahal at ng isang tunay na tahanan. Naalala niya bigla ang dati nilang kusinera, si Nanalita. Ganoong-ganoon ang timpla nito. Si Nanalita ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, lalo na noong laging abala ang kanyang mga magulang. Pero bigla na lang itong umalis nang walang paalam. Maraming taon na ang nakalipas. Sinong nagturo sa'yo na magluto ng ganito? Tanong ni Nara, puno ng pagkamangha. Nag-atubili si Liwayway. Sa lola ko po, mana-mana lang po sa pamilya. Tumango-tango si Nara habang inuubos ang sinigang. Hindi lang tiyan niya ang nabusog, kundi pati na rin ang kanyang puso. Ito ang kailangan ng kumpanya niya. Ito ang kailangan ng mga tao. Tinitigan niya si Liwayway. Nakita niya ang potensyal sa likod ng pagod nitong mga mata. Ito ay hindi lang isang simpleng tinder. Isa siyang alagad ng sining. Dumukot siya ng calling card mula sa kanyang wallet at iniabot ito kay Liwayway. Gulat na tiningnan ni Liwayway ang card. Nara Delgado, CEO Delgado Food Ventures. Gusto kong dalhin ang lasang ito sa lahat ng tao. Seryosong sabi ni Nara. Gusto kong maging business partner ka. Bibigyan kita ng sarili mong restaurant, ng sarili mong brand. Tutulungan kita. Natulala si Liwayway. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang panaginip ba ito? Isang CEO ng isang malaking kumpanya. Nag-aalok sa kanya ng oportunidad na magbabago ng kanyang buhay? Sir, hindi ko po alam. Huwag kang mag-alala sa detalye. Pag-uusapan natin lahat. Ang kailangan ko lang ay ang oo mo. Sabi ni Nara, ang kanyang mga mata ay nakatitig dito, puno ng sinseridad. Sakto namang lumabas mula sa tindahan si Aling Lita, may dalang mga platito. Hija, kailangan mo pa ba ng... Natigilan si Aling Lita nang makita niya kung sino ang kausap ni Liwayway. Nabitawan niya ang mga hawak niyang platito. Ang tunog ng nabasag na babasagin ang bumasag sa kanilang katahimikan. Tumingin si Aling Lita kay Nara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. May namumuong luha sa mga ito. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig. Isang pamilyar na tawag mula sa nakaraan. Sir Nara? Napalingon si Nara kay Aling Lita. Pinagmasdan niya ang mukha ng matanda. Pamilyar, pero hindi niya agad matukoy. Kumunot ang kanyang noo. Magkakilala po tayo? Tanong ni Nara. Biglang nataranta si Aling Lita. Pinulot niya ang mga basag na plato, umiiwas sa tingin ni Nara. Ay hindi po sir, pasensya na. Napagkamalan ko lang po kayo. Mabilis niyang sabi. Pero alam ni Nara na nagsisinungaling ito. Ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Ang sakit at lungkot sa mga mata nito. Mayroon itong itinatagong malaking sikreto. Ilang gabi ring hindi nakatulog si Liwayway. Paulit-ulit niyang tinititigan ang calling card ni Nara Delgado. Totoo ba ito? O baka naman pinaglalaruan lang siya ng tadhana? Puno siya ng pag-aalinlangan at takot. Sino ba naman siya para sa isang oportunidad na ganito kalaki? Si Aling Lita ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Subukan mo, Hija, sabi nito. Walang mawawala. Ito na siguro ang sagot sa mga panalangin mo. Sa kabila ng pag-aalala, tinawagan ni Liwayway ang numero sa card at doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan, sinundo siya ng kotse ni Nara at dinala sa Delgado Food Ventures. Pagpasok pa lang niya sa naglalakihang salaming pinto ng gusali, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Lahat ng tao ay abala, nakasuot ng magagarang damit. Nahiya siya sa kanyang simpleng bestida, pero nawala lahat ng kaba niya nang salubungin siya ni Nara. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting totoo at hindi pang negosyo. Welcome, Liwayway! Ready ka na ba na baguhin ang mundo? One recipe at a time?
Sa conference room, ipinaliwanag ni Nara ang kanyang plano. Hindi lang isang restaurant ang gusto niya. Gusto niyang bumuo ng isang brand. Isang brand na sumisimbolo sa pag-asa at sa husay ng lutong Pilipino. At kailangan nito ng pangalan, sabi ni Nara habang nakatingin sa kanya. Isang pangalan na kumakatawan sa'yo. Napaisip si Liwayway. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya, yakap ang mga anak. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay ang mga bituin sa langit. Sinagtala, mahinang sabi niya. Atala, ang liwanag ng isang bituin. Perfect, sabi ni Nara, at isinulat ito sa whiteboard. Sinagtala kusina. Naging mabilis ang lahat. Ipinasok siya ni Nara sa isang malaki at modernong kusina para i-develop ang kanyang mga recipe para sa mass production. Noong una, nanibago si Liwayway sa mga makabagong gamit. Sanay siya sa kaldero at kalandi-uling. Pero si Nara ay laging nasa tabi niya. Puno ito ng pasensya. Tinuruan siya nito kung paano gamitin ang mga equipment. Minsan, sa pagtuturo nito sa kanya kung paano mo i-operate ang isang industrial mixer, nagdikit ang kanilang mga kamay. Pareho silang natigilan. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Mas malakas pa sa kuryenteng nagpapatakbo ng makina. Mabilis na umiwas ng tingin si Liwayway, pero naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi lang sa trabaho naging malapit si Nara. Minsan, isinasama niya ang mga anak ni Liwayway sa opisina. Si Maya at Baste, na dati laging takot at malungkot, ay unti-unting nagiging masigla. Kinatuwaan nila si Nara na tinatawag nilang Tito Pogi. Isang hapon, naabutan ni Liwayway si Nara na nakikipaglaro ng taguan sa kanyang mga anak sa ilalim ng kanyang malaking office table. Ang CEO na kinatatakutan ng marami ay tumatawa na parang bata. Naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Dumating ang araw ng grand opening ng unang branch ng Sinagtala Kusina. Maganda ang pwesto sa isang abalang mall. Ang disenyo ay moderno, pero may pagka-Filipino at ang pagkain ayon sa mga unang nakatikim ay parang luto ni nanay. Dagsaan ng mga tao. Dumating ang media. Si Liwayway na nakasuot ng magandang damit na pinili ni Nara ay hinarap ang mga kamera at interview ng may bagong kumpiyansa. Ang bawat plato na inihahain namin ay hindi lang pagkain, sabi niya sa isang reporter. Ito ay kwento ng pamilya, ng pagmamahal, at ng pagbangon. Sa isang sulok, buong paghangang pinapanood siya ni Nara. Nakita niya ang pagbabago. Ang babaeng nakita niya sa tondo na halos talunan na ng mundo ay isa na ngayong nagniningning na bituin. Naging matagumpay ang opening. Habang abala ang lahat, tumingin si Liwayway sa labas ng restaurant. Sa gitna ng maraming tao, may isang pamilyar na mukha siyang natanaw. Isang babae na nakatayo sa di kalayuan, matalimang tingin sa kanya. Kinilabutan si Liwayway. Ito ang isa sa mga dating kasambahay sa mansyon ng mga Villanueva. Ang paraan ng pagtingin nito ay hindi lang pag-uusisa. Puno ito ng galit. Mabilis na nawala ang babae sa paningin niya na parang isang multo. Sinubukan ni Liwayway na iwaksi ito sa kanyang isip. Baka nagkakamali lang siya, pero hindi niya mapigilan ang muling pagtibok ng kaba sa kanyang dibdib. Isang babala ba ito? Isang paalala na habang sinusubukan niyang bumangon, may mga anino mula sa kanyang nakaraan na handang-handa siyang hilahin pabalik sa dilim. Walang lasa ang pagkain. Gabi-gabi, nakaupo si Marco sa mahabang mesa ng kanilang mansyon. Nasa harap niya ang mga pinakamasasarap na putahe na kayang bilhin ng pera. Steak, lobster, caviar. Pero para sa kanya, lahat ng yun ay parang karton. Hinahanap-hanap niya ang sinigang ni Liwayway. Ang adobo nito, ang simpleng pritong galunggong na kapag inihain ito sa kanya ay nagiging mas masarap pa sa kahit anong mamahaling pagkain.
Simula nang paalisin niya ang kanyang mag-iina, ang mansyon ay naging isang malaki at malamig na kulungan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Wala na ang mga halakhak ng kanyang mga anak na naglalaro sa pasilyo. Wala na ang malambing na boses ni Liwayway na gumigising sa kanya tuwing umaga. Ang tanging naririnig niya lang ay ang mapanumbat na boses ng kanyang ina. Tingnan mo, mas tahimik ang buhay nang wala ang babaeng yon, sabi ni Doña Esmeralda isang gabi habang naghahapunan sila. Nakakasira lang siya sa pangalan ng pamilya Villanueva. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Ibinagsak niya ang kanyang mga kubyertos. Pangalan, Mama, mas mahalaga pa ba sa inyo ang pangalan natin kaysa sa sarili kong pamilya? Sumbat niya. Ang boses ay puno ng sakit at galit. Ang babaeng iyon ay hindi pamilya. Isa siyang pagkakamali. Malamig na sagot ng kanyang ina. Mahal ko siya, Ma, at mga anak ko sila. Ang pagmamahal ay hindi nakakain, Marco. Ang pera at kapangyarihan ang nagpapatakbo ng mundo. Darating ang araw, magpapasalamat ka sa akin. Pero hindi pa sa salamat ang nararamdaman niya. Galit, pagsisisi, at isang nakakamatay na kalungkutan. Gabi-gabi, binabangungot siya. Nakikita niya ang mukha ni Liwayway at ng kanilang mga anak. Basang-basa sa ulan, nagmamakaawa. Isang araw, habang nagbabasa siya ng business section ng dyaryo para subukang ibaling ang kanyang isip, isang pangalan ang tumalon sa pahina at sinampal siya. Sinagtala kusina. May larawan ni Liwayway. Nakangiti ito. Isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang nangiting mas matamis pa noong sila pa. At sa tabi nito may isang lalaki. Matikas. Mukhang matagumpay. Nakatingin ito kay Liwayway ng may paghanga. Kumulo ang dugo ni Marco. Selos, inggit. At higit sa lahat, takot. Takot na baka tuluyan na siyang nabura sa buhay nito. Takot na baka may iba nang pumalit sa pwesto niya. Hindi niya matanggap. Si Liwayway ay asawa niya. Pag-aari niya. Kinain siya ng kanyang emosyon. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho na parang baliw. Kailangan niyang makita si Liwayway. Kailangan niyang sabihin dito na nagsisisi na siya. Nababawiin niya ito, anuman ang sabihin ng kanyang ina. Narating niya ang mall kung saan naroon ang restaurant. Mula sa malayo, natanaw niya ito. Sinagtala kusina. Ang pangalan pa lang ay parang sampal na sa kanya. Isang paalala ng bituing pinakawalan niya. Nakita niya si Liwayway sa loob. Abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang bawat ngiti na ibinibigay nito sa iba ay parang sundang sa kanyang dibdib. Ganoon siya dati. Sa kanya dati nakalaan ang mga ngiting iyon. Hindi niya na napigilan ang sarili. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatatag ang nanginginig niyang mga tuhod at naglakad papasok. Napatigil ang mundo ni Liwayway nang marinig ang boses niya. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Gulat, sakit at galit. Tinawag niya ang pangalan nito na parang isang panalangin. Umaasang diringgin pa. Liwayway! Ang pagbigkas ni Marco sa kanyang pangalan ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Liwayway. Ang lahat ng masasayang nangiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Lumapit si Marco. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Liwayway, mag-usap tayo, parang awa mo na. Ilang customer ang napatingin sa kanila. Ayaw ni Liwayway ng eksena. Hinila niya si Marco sa isang sulok ng restaurant, malayo sa mga tao. Anong ginagawa mo rito? Mariin niyang tanong. Bawat salita ay may diin. Nagsisisi na ako, Liwayway. Patawarin mo ako, sabi ni Marco. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay, pero mabilis niya itong iniwas. Si Mama, pinilit niya lang ako. Alam mo naman kung gaano ako katakot sa kanya, pero hindi ko na kaya gabi-gabi, hindi ako makatulog. Bumalik ka na sa akin.
Parang awa mo na. Uuwi na tayo. Natawa si Liwayway, isang tawang walang kagalakan. Uuwi? Saan, Marco? Sa mansyon kung saan itinaboy mo kami na parang mga basang aso. Saan mo kami ipagtatanggol kapag muli na namang nagalit ang mama mo? Magbabago na ako, pangako. Lalabanan ko na siya. Huli na ang lahat, Marco. Putol ni Liwayway sa sinasabi nito. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng yelo. Nasanay na akong wala ka. Nasanay na akong tumayo sa sarili kong mga paa. At higit sa lahat, nasanay na ang mga anak ko sa isang buhay na walang takot at panunumbat. Kaya umalis ka na. Sakto namang lumapit si Nara na kanina pa pala nakamasid mula sa di kalayuan. Naramdaman niyang may hindi tama. May problema ba rito, Liwayway? Tanong ni Nara. Ang boses ay kalmado, pero ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Marco. Sino ka? Mayabang na tanong ni Marco. Tinitingnan si Nara mula ulo hanggang paa. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ni Nara. Ang mahalaga, sinabi na ng ginang na, umalis ka na. Kung ayaw mong tumawag ako ng security. Nagtiim ang bagang ni Marco. Nakita niya ang paraan ng pagtayo ni Nara sa tabi ni Liwayway, ang paraan ng pagprotekta nito. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Tinalikuran niya sila, puno ng galit at kahihiyan, pero may banta sa kanyang huling tingin. Nang makaalis si Marco, napabuntong hininga si Liwayway. Pasensya ka na, Nara. Wala yon, sabi ni Nara. Ang mahalaga, okay ka. Sinubukan nilang ibalik ang atensyon sa trabaho, pero ang insidente ay nag-iwan ng tensyon sa hangin. Kinabukasan, isang balita ang sumalubong sa kanila. Mas malakas pa sa isang bagyo. Isang bagong food brand, ang Gintong Kutsara, ang biglang inilunsad sa merkado. Ang packaging ay mas maganda, ang marketing ay mas malaki, at ang kanilang pangunahing produkto, isang instant sinigang mix at ready-to-eat pansit luglug. Kompetisyon lang yan, normal sa negosyo, sabi ni Nara. Sinubukang pakalmahin si Liwayway, pero kinutuban na si Liwayway ng masama. Isang araw, bumili si Nara ng produkto ng Gintong Kutsara. Sa opisina, tinikman nila ito pareho. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang kutsara. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Ang lasa, ang timpla, ang sikretong sangkap na akala niya ay siya at ang lola niya lang ang nakakaalam. Parehong-pareho. Paano? Nanginginig niyang tanong. Paano nila nalaman ang recipe ko? Ito ang recipe ni Lola Miling. Ang mas masahol pa, kasabay ng paglunsad ng Gintong Kutsara, ay ang pagkalat ng mga artikulo online, mga blind item na tumutukoy sa isang sikat na kusinera na nagsimula sa Tondo, na di umano'y nagnakaw ng family recipe mula sa isang lumang angkan. Siniraan siya. Binaliktad ang kwento. Biglang pumasok sa opisina ang legal counsel ng Delgado Food Ventures, may dalang isang sobre. Sir Nara, Ma'am Liwayway, sabi ng abogado, ang mukha ay seryoso. Nakatanggap po tayo ng cease and desist letter mula sa mga abogado ng Gintong Kutsara. Binuksan ni Nara ang sulat. Inaakusahan nila tayo ng intellectual property theft. Pinapatigil nila ang operasyon ng Sinagtala Kusina at pinagbabayad tayo ng danyos perwisyos sa halagang 50 milyong piso. Parang gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang isang bagay na itinayo niya mula sa kanyang pawis at luha, ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang lola, ay hindi lang ninakaw. Ginagamit pa itong sandata para tuluyan siyang durugin. Ang balita ng demanda ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng isang linggo, ang Sinagtala Kusina, na dati isang success story, ay naging sentro ng kontrobersiya. Bumaba ang sales. Ang mga social media pages nila ay napuno ng masasakit na komento mula sa mga taong naniwala sa kasinungalingan ng Gintong Kutsara. Nagpatawag ng emergency board meeting ang Delgado Food Ventures. Ang mga board member na dati pumupuri kay Nara ay ngayoy puno ng pag-aalinlangan.
Nara, this is a disaster, sabi ng isang matandang miyembro. This woman is ruining our company's reputation. We should cut our losses. Isettle ang kaso at i-dismantle ang sinagtala. Kusina. No, mariing sagot ni Nara habang dinadabog ang kanyang kamay sa mesa. Napatahimik ang lahat. I will not abandon this brand and I will not abandon Liwayway. Naniniwala ako sa kanya. May sabotahe na nangyayari dito at aalamin ko kung sino ang may kagagawan. Pagkatapos ng tensyonadong pulong, agad inutusan ni Nara ang kanyang team ng mga investigador na alamin ang lahat tungkol sa gintong kutsara. Sino ang may-ari? Sino ang mga investor? Lahat. Samantala, si Liwayway ay nasa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Mas madilim pa nung gabing pinalayas siya. Ang recipe ng kanyang lola ay hindi lang basta sangkap at paraan ng pagluto. Ito ang kaluluwa ng kanyang pagkatao, ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa masayang nakaraan. At ngayon, dinudungisan ito. Isang gabi, nakita siya ni Nara sa kusina ng commissary, mag-isang umiiyak habang yakap-yakap ang lumang kwaderno ng kanyang lola. Parang dinurog ang puso ni Nara nang makita siyang ganoon. Nilapitan niya ito at dahan-dahang inalis ang kwaderno sa mga kamay nito. Hindi ito ang magpapatunay kung sino ka, Liwayway. Pero ito na lang ang natitira sa akin. Humihikbing sagot ni Liwayway. Kinuha na nila ang lahat. Hindi nila kayang kunin ang talento mo, ang puso mo, at ang katotohanan, sabi ni Nara. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Hindi kita iiwan, lalaban tayo ng magkasama. Sa gitna ng gulo at takot, sa amoy ng mga rekado at ng nagbabadyang luha, tumingala si Liwayway kay Nara. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, ang walang pasubaling tiwala. Dahan-dahang inilapit ni Nara ang kanyang mukha sa mukha ni Liwayway. At sa isang saglit na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi lang puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako, ng kapanatagan, at ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Liwayway na ligtas siya. Samantala, si Aling Lita, na nakamasid sa pagdurusa ni Liwayway, ay hindi na nakatiis. Kinakain siya ng kanyang konsensya. Mayroon siyang alam, isang sikretong matagal na niyang itinatago. Kinabukasan, nilapitan niya sina Liwayway at Nara. May kailangan kayong malaman. Nanginginig na sabi ni Aling Lita, tungkol sa recipe at sa pamilya niyo, Sir Nara. Umamin si Aling Lita. Siya nga ang dating kusinera ng mga Delgado. Ang lola mo, Liwayway, at ang lola mo, Sir Nara, ay matalik na magkaibigan. Kwento niya. Ang recipe na yan. Hindi lang yan pag-aari ng pamilya mo, Liwayway. Ibinahagi yan ng lola mo sa lola ni Sir Nara bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. May kaunting pagbabago sa bersyon ng mga Delgado, isang sikretong sangkap na ang lola mo lang, Sir Nara, ang nakakaalam. Kaya't may kopya rin ng recipe na yan sa lumang baul ng pamilya ninyo. Natigilan sina Nara at Liwayway. Isang mahalagang piraso ng puzzle ang nabuo. Kung ganoon, sabi ni Nara, ang tanging paraan para makuha ng gintong kutsara ang eksaktong recipe kasama ang version ng pamilya ko ay kung may access sila sa lumang bahay ng mga lola ko. Biglang tumunog ang cellphone ni Nara. Ang kanyang private investigator. Sir, may nakuha na kami, sabi ng boses sa kabilang linya. Mahirap i-trace dahil dumaan sa maraming dummy corporations, pero nahanap na namin ang pangunahing investor ng gintong kutsara. Sino? Walang pasensyang tanong ni Nara. Natahimik ang investigador sa kabilang linya na para bang nag-aalangan na sabihin ang pangalan. Sir, ang pangalan ng kumpanyang nagpopondo sa kanila ay EV Holdings. Kumunot ang noo ni Nara. EV? Biglang nanlamig si Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Kilala niya ang mga inisyal na ngayon.
Esmeralda Villanueva. Parang isang malakas na sampal ang pangalang iyon. Esmeralda Villanueva. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Liwayway. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang matalim na tingin ng dati nilang kasambahay nung opening. Ang biglaang paglitaw ni Marco. Ang perpektong pagnanakaw sa recipe ng kanyang lola. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang malupit at kalkuladong plano para sirain siya, hindi lang sa pinansyal, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Pinakita ni Nara sa kanya ang mga dokumento na ipinadala ng investigador. Mga bank transfer, mga pangalan ng kumpanya, lahat ay bumabalik sa iisang tao. Walang duda. Si Doña Esmeralda ang ahas sa likod ng gintong kutsara. Hindi sapat sa kanya na palayasin kami. Bulong ni Liwayway, ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi sapat na makita kaming naghihirap. Gusto niya akong pulbusin. Gusto niyang burahin ako sa mundo. Biglang bumalik lahat ng alaala. Ang bawat mapanlait na salita. Ang bawat pagpaparamdam na isa siyang basura na walang halaga. Noong akala niya ay nakatakas na siya mula sa anino nito, heto at hinahabol pa rin siya, mas malaki at mas madilim kaysa dati. Napaupo siya sa isang silya, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang lakas na inipon niya, ang kumpiyansang itinayo niya, lahat ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam niya, bumalik siya sa dati. Ang babaeng walang laban, basang-basa sa ulan, nagmamakaawa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito nang walang gana. Liwayway? Isang pamilyar na boses. Si Marco. Pero iba ang tono nito ngayon. Puno ng pag-aalala at pagkataranta. Anong kailangan mo? Liwayway, narinig ko ang usapan nila mama at ng mga abogado niya. Mabilis na sabi ni Marco. Halos pabulong. Siya nga ang nasa likod ng lahat. Hindi ko alam. Naaabot siya sa ganito. Pinagsabihan niya ako. Sinabing kasalanan ko raw dahil hinayaan kitang makawala. Liwayway, mag-ingat ka. Hindi ko alam kung ano pa ang kaya niyang gawin. Patawarin mo ako. Hindi na niya pinatapos si Marco. Ibinaba niya ang tawag. Ang kumpirmasyon mula mismo sa bibig ni Marco, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi nagalit ang nararamdaman niya. Isang nakakapamanhid na sakit. Isang matinding pagkabigo sa sangkatauhan. Paano nagkakaroon ng ganitong klaseng kasamaan sa mundo? Paano kayang matulog ng mahimbing sa gabi ang isang taong tulad ni Doña Esmeralda? Pinatay ang mga ilaw sa opisina. Nagpaalam na si Nara na may aasikasuhin lang sandali. Naiwan si Liwayway mag-isa sa dilim. Tanging ang liwanag mula sa syudad, sa labas ng bintana, ang nagsisilbing ilaw. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod ng lumaban. Ano pa ang saysay? Kahit anong gawin niya, kahit gaano siya magsumikap, laging may anino ng pamilya Villanueva na handang lamunin siya. Sila ang may pera. Sila ang may kapangyarihan. At siya? Ano ang laban niya? Gusto ko na lang sumuko, mahinang sabi niya sa kanyang sarili. Habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at dumaloy sa kanyang pisngi. Sa likod niya, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Hindi niya ito napansin. Pumasok si Nara at nakita siya sa ganoong kalagayan. Nakatalikod, nakayuko, balot sa anino ng pagkatalo. Narinig niya ang mahinang pagsuko nito. Hindi niya hahayaan. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Nilapitan niya ito. Hinawakan niya ang kamay nito. Isang kamay na nanlalamig sa takot. Naramdaman ni Liwayway ang init mula sa palad ni Nara. Isang init na gumapang papunta sa kanyang puso. Hindi! Mariin at buong determinasyon na sabi ni Nara, hinigpitan ng hawak sa kamay niya.
Hindi ka susuko. Tumingala si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at kawalan ng pag-asa. Ipapamukha natin sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng liwanag na ito. Ang mga salita ni Nara ay nagsilbing mitsa sa natutulog na apoy sa loob ni Liwayway. Ang sakit ay hindi nawala, pero ito'y nag-anyong tapang. Ang takot ay hindi naglaho, pero ito'y naging determinasyon. Tama si Nara. Masyado na siyang matagal na nagpaapi. Oras na para lumaban. Sa tulong ng buong legal at marketing team ng Delgado Food Ventures, naghanda sila para sa kanilang pinakamalaking laban. Hindi na ito simpleng kaso lang. Isa na itong giyera para sa katotohanan. Nagpatawag sila ng isang malaking press conference. Inimbita nila ang lahat ng major news outlets, mga sikat na food blogger, at mga personalidad sa industriya. Ang venue ay napuno. Ang buong bansa ay nag-aabang. Sa backstage, habang inaayusan siya, tinitigan ni Liwayway ang kanyang sarili sa salamin. Ang babae sa harap niya ay hindi na ang kaawa-awang Liwayway na umiiyak sa gitna ng ulan. Ang mga mata niya ay matatag. Ang kanyang tindig ay may bigat at dignidad. Handa na siya. Hindi nila inaasahan, ngunit dumating din si Doña Esmeralda, kasama ang kanyang mga abogado. Umupo ito sa unahan, taas noo, na para bang siya ang bida sa palabas na ito. Gusto niyang personal na masaksihan ang tuluyang pagbagsak ni Liwayway. Nagsimula ang press con. Unang nagsalita ang abogado ni Nara. Ipinipresenta ang kanilang mga ebidensya. Isang motion to dismiss ang kaso dahil sa malisyosong pag-aakusa. Ngunit alam ni Liwayway na hindi sapat ang mga dokumento. Kailangan nilang makuha ang puso ng mga tao. At pagkatapos, si Liwayway na ang tinawag sa entablado. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Lahat ng mikropono ay nag-aabang sa kanyang sasabihin. Huminga siya ng malalim, hinanap ang mga mata ni Nara sa audience. Ngumiti ito sa kanya. Isang tango ng suporta. Hindi siya nagsimula sa mga akusasyon. Nagsimula siya sa isang kwento. Ang pangalan ko po ay Liwayway de la Cruz. Panimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Bago po ako nakilala bilang ang kusinera sa likod ng Sinagtala Kusina, ako po ay isang simpleng ina at asawa. Simple lang po ang pangarap ko noon, ang magkaroon ng masayang pamilya. Ikinuwento niya ang lahat ng walang pag-iimbot, ang kanyang simpleng pinagmulan, ang pagmamahal niya kay Marco, ang pagtrato sa kanya ng pamilya Villanueva. At ang gabing iyon, ang gabing ipinagtulakan siya palabas sa gitna ng ulan kasama ang kanyang mga anak. Maraming napasinghap sa audience. Ang mga reporter ay abala sa pagsusulat. Mula sa semento ng tondo, sa tulong ng isang mabuting puso, at gamit ang nag-iisang pamana sa akin ng aking lola. Isang lumang kwaderno ng mga recipe, itinayo ko po ang aking buhay mula sa abo. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon, pero hindi sa kahinaan. Ang bawat plato ng sinigang, ang bawat subo ng luglug na tinitinda ko, dugo, pawis at luha po ang puhunan ko dyan. Ang Sinagtala Kusina ay hindi lang negosyo para sa akin. Ito po ang patunay na kahit gaano kaitumba ng buhay, kaya mong bumangon. Ang gintong kutsara. Ninakaw po nila ang recipe ko, pero hindi lang recipe ang ninakaw nila ang kwento ko, ang pagkatao ko. Tumingin siya ng diretso kay Doña Esmeralda na ngayoy hindi na mapakali sa kanyang upuan. At ngayon po, haharapin ko ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Sabi ni Liwayway, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tatanungin ko po siya sa harap ninyong lahat, Doña Esmeralda Villanueva. Lahat ng mata ay napabaling sa matanda. Bakit po? Ano po ang nagawa kong kasalanan sa inyo para maranasan ang ganitong klaseng pagkamuhi? Hindi pa po ba sapat na kinuha niyo na ang lahat sa akin noon? Bakit ninyo gustong sirain ang isang bagay
na itinayo ko mula sa aking mga luha. Namutla si Doña Esmeralda. Hindi niya inaasahan ang direktang komprontasyon. Sinungaling! Sigaw nito. Biglang napatayo. Nawala ang lahat ng pinag-aralang asal. Wala kang utang na loob. Isa kang manggagansyo na nagnakaw ng recipe ng pamilya namin. Kung pamilya ninyo po ang may-ari ng recipe, kalmadong tanong ni Nara na umakyat na rin sa entablado. Maipapaliwanag niyo po ba sa amin kung bakit ang EV Holdings na pag-aari ninyo ang siyang palihim na nagpopondo sa gintong kutsara? Ipinakita sa malaking screen sa likod nila ang mga dokumentong hindi kayang itanggi. Ang diagram ng mga dummy corporations, ang mga bank records. Wala nang nagawa si Doña Esmeralda. Nasukol na siya. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong galit. Dahil hindi ka nababagay, isang basura na galing sa hirap, hindi ka dapat umangat. Dapat ay nanatili ka sa putikan kung saan ka nanggaling. Sigaw niya at sa isang iglap, inamin niya ang lahat sa harap ng daan-daang kamera at mikropono. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto ang bumukas ng malakas. Pumasok si Marco. Tumatakbo. Hindi niya pinansin ang mga tao. Diretso siyang lumapit sa entablado. At doon, sa harap ng buong mundo, lumuhod siya sa paanan ni Liwayway. Patawarin mo ako, Liwayway. At patawarin mo si Mama. Ang pagluhod ni Marco ay ang huling eksena sa isang napakagulong dula. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Ang mga tanong ng reporter ay sabay-sabay, ngunit para kay Liwayway, ang lahat ng ingay ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya lang ay ang dalawang tao sa harap niya. Ang ina na sumira sa kanya at ang anak na hinayaan itong mangyari. Tinitigan niya si Marco na nakaluhod pa rin at umiiyak. Wala na siyang makitang galit sa kanyang puso. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Tumayo ka, Marco. Mahinahon niyang sabi. Hindi, hanggat hindi mo ako pinapatawad. Pinatawad na kita. Putol ni Liwayway sa sinasabi nito. Nakita niya ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Marco. Matagal na kitang pinatawad, Marco. Para sa sarili ko. Para makalaya ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. At lalong hindi ito nangangahulugang pagbabalik. Tumayo siya. Tapos na tayo. Bawat salita ay malinaw at pinal. Iyon ang nagsara sa kabanata ng buhay niya kasama si Marco Villanueva. Ang eskandalo ay nagdulot ng pagbagsak ng imahe ng mga Villanueva. Si Doña Esmeralda ay napilitang mag-resign sa lahat ng kanyang mga posisyon sa kumpanya at harapin ang maraming kaso. Ang sinagtala kusina naman ay napatunayang inosente. Ang publiko, na nalaman na ang buong katotohanan, ay bumuhos ng suporta. Ang dating kontrobersya ay naging pinakamalaking marketing campaign para sa kanila. Ang sales nila ay lumago nang higit pa sa inaasahan. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay naging mapayapa. Isang gabi, naghahapunan sila sa bahay ni Aling Lita na itinuring na nilang lola. Kasama nila si Nara at ang dalawang bata. Ang maliit na bahay ay puno ng tawanan at kwentuhan. Alam niyo ba? Sabi ni Aling Lita. Noong unang dating niyo dito, nakita ko na agad. Nakita ko ang lola mo sa mga mata mo, Liwayway. Ang tapang at husay. At sa inyo naman, Sir Nara, nakita ko ang kabutihan ng lola ninyo. Siguro, tadhana talaga na pinagtagpo kayo. Napangiti sina Liwayway at Nara sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, habang pinapatulog ni Liwayway ang mga bata, pumasok si Nara sa kwarto. Umupo ito sa tabi niya. May gusto akong itanong sa'yo. Seryosong sabi ni Nara. Kinabahan si Liwayway. Ano yon? Dumukot si Nara ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing ang nagniningning. Liwayway de la Cruz, sabi ni Nara.
Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ako CEO ngayon. Hindi ako business partner. Ako lang si Nara. Isang lalaking humahanga sa katatagan mo, nagpapasalamat sa pagpapasok mo ng lasa sa buhay ko at nagmamahal sa'yo ng higit pa sa inaakala mo. Gusto kong maging tahanan mo. Papayag ka ba na maging asawa ko? Tumulo ang mga luha sa mata ni Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot ni Nara ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Ang huling eksena ay nagbukas sa harap ng isang bagong bukas na branch ng Sinagtala Kusina. Mas malaki ito at mas maganda. Hawak ni Liwayway ang kamay ni Nara. Ang dalawa niyang anak ay masayang nagtatakbuhan sa paligid. Mula sa pagiging isang babaeng walang pinanggalingan, siya na ngayon ang nagmamay-ari ng isang imperyo na itinayo hindi sa pera, kundi sa pag-asa. Tinitigan niya ang kanyang bagong pamilya, tinitigan niya ang pangalan ng kanyang restaurant, ang kanyang liwanag, at isang boses ang maririnig, ang boses ng tagapagsalaysay, habang dahan-dahang nag-fade ang musika. Minsan, kailangang masunog muna ang buhay mo para matuklasan mo kung gaano ka talaga kaliwanag. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagbangon, pag-ibig, at pag-asa ni Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang samahan ninyo sa bawat kabanata, ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang paglalakbay ni Liwayway, kasama ninyo akong umiyak sa kanyang mga pagsubok, nagalit sa mga taong umapi sa kanya, at kinilig sa mga sandali ng kanyang bagong pag-asa. Naging isa itong paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang Liwayway, isang pusong kayang magtiis, masaktan, ngunit hinding-hindi magpapatalo. Sana ay baunin ninyo ang mga aral na iniwan ng kanyang kwento. Ang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan nating bumangon mula sa pinakamalalim na pagkakadapa. Ang aral na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa kapayapaan ng sarili nating puso. At higit sa lahat, ang aral na laging may sinagdala, laging may bituin ng pag-asa na nag-aabang sa pinakamadilim nating gabi. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ito sa comment section sa ibaba. At magbasa tayo ng mga kwento ng isa't isa. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento, lagi ninyong tatandaan na kayo ang bida at ang ilaw sa sarili ninyong buhay. Paalam.